January 31. Ay, papasok agad. Parang may mali ah. Parang ano ko na, natutwist ko na parang may mali. Excuse me. Mga kapak, ano ba ang nangyari? Nung January 13 na kung saan ito yung ah, peace rally ng Iglesia ni Cristo. At ano ba ang nangyari nung nakaraang Friday na kung saan January 31. Parang baliktad, no? 13 at saka 31. At saka nung nangyari yon nung sa Iglesia ni Cristo, Monday. Yung nangyari last week, nakaraang sa Friday, Friday, parang from Monday to Friday, parang baliktad. Pero mga upak, parang may pagka-similarity. May luto at may niluto. Ganyan ang nangyari. Pansinin niyo mga kaupak, nangyari ang rally ng Iglesia ni Cristo kung saan ito yung tinutukoy nila na tinawag nila ito peace rally. Pero walang naniniwala. Ang karamihan nagsabi doon, ito daw ay politika rally. Nung nangyari ito, Monday, January 13. Ngayon, sinagot naman ito ng mga maralita. Ito yung kumbaga mga Katoliko na talagang totoo yung isinusulong. Napansin nyo mga kapak sa mga signage, sa mga placard na dala-dala nung nag-rally nung nakaraang Friday, no? January 31. Kasi ngayon, at ano na ba ngayon? 2, ano? Ngayon is Monday. So ngayon mga kapak, nako, habang ginagawa ako ang vlog na ito, ang daming patsutsada o mga salita na galing sa mga DDS at saka galing sa makabibiin. So, merong pagkakaiba mga kaupa kasi ang January 13, ito ay peace rally ng Iglesia ni Cristo. At ang January 31 naman, di ba, nagkapalit ng number, ay rally naman ito ng mga totoong maralita. Totoong tao nga nagsusulong ang ng karapatan ng mamamayang Pilipino. Hindi ito yung katulad ng ay insirali na kinordinate kung saan-saan kumuha ng mga kapatid, pero yung iba doon hindi naman kapatid, kapitbahay lang. Hindi. Yung sabihin mga kapak, pinapunta sa Luneta. Pero alam mo, dami rin pumunta sa nung nakaraan sa EDSA, no, nung last week. So ngayon mga kapak, mapapansin mo, parang naglalabanan. Kasi ang rally ng mga maralita nung nakaraang linggo ay talaga naman makikita mo meron naman politiko, pero yung mga nandoon na politiko, alam niyo mga kapak, yung mga kahit sino ang nakaupo na administration, sila yung literal na makamasa. So hindi mo mako-question ang integrity. Walang yung nagsalita sa entablado. Ang meron doon mga madre nga nakita ko, mga taong masa, mga iba't ibang sektor. Hindi yung katulad nung rally nung baliktad nung 13 January, ito ay tinawag na ng Iglesia ni Cristo peace rally. Ang mga nandoon puro mga iglesia ni Duterte. Puro mga bata-bata ni Pangulong Duterte. Kumbaga mga alay nila. O so sabi hindi daw ito politika, ito daw peace rally. Pero makikita mo mga placard nila pag-support sa impeachment. Alam niyo mga kapak, kung ano pagkakaiba? Simple. Ang rally na gusto paniwalaan ng Iglesia ni Cristo, ito ay nangyari January 13, ito daw ay para sa pagkakaisa. Pero ang totoo, nagkalat sa iba't ibang social media mga kaupak, ang opinyon ng napakaraming Pilipino, ang totoo, ito ay pagsuporta para pigilan ang napipintong impeachment
kay VP Sara. Pero mga kaupak, ito naman ang nangyari, baliktad naman ang nangyari ngayon. Kasi January 31, Friday, ang rally naman para i-impeach si Sara Duterte. Pansinin niyo mga kaupak, yung rally ng nakaraan linggo, nung Friday, walang politiko na katulad nung mga kaalay na andando doon, yung mga literal na mga militanting mambabatas, yung tinatawag na Makabayan Black. Pero yun talaga ang wala talagang kinikilingan, kung saan tinutukoy doon ang budget na dapat transparent, at saka ang katiwalian, at saka ang pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa at mga iba't iba pang usapin sa ating bayan. Pero, at saka ang pang-apat mga kaupak, yung issue kay Sara Duterte. Pero mga kaupak, ang rally ng Iglesia ni Cristo, walang ganyan. Ang nandoon lang, support kay Vice President. Wala sila yung nananawagan na para taasan ang sahod. Wala sila yung nananawagan para tingnan kung ano man yung pangailangan ng ating bansa. Ang nandoon, gusto lang nila ipagyabang. Ay, ipagyabang. Ipakita. Yun ang ibig ko sabihin. Huwag kayo mauuna. Nagkakamali na nga eh. Tao lang. Ipakita yung puwersa ng Iglesia ni Cristo. Diba? Kaya ngayon, nakasubaybay ang mga DDS. Ang tagapagsalita dati ni Pangulong Duterte na si Salvador Panilo ay kinontra niya. Ang sabi niya, mas marami daw ang ipinakitang tao nung nagrally nung January 13 kumpara sa nangyari nung rally nung January 31 nung nakaraling linggo. Kinontra kaagad nila, nakaabang pala sila. Pero mga kaupak, sa pag-aaral, naku, 41% doon sa survey na kung saan ito ay pinapaniwalaan ng makadidiis dati, ito ay pinaniniwalaan nila ang mga survey. Ngayon, ang taong bayan na gusto ma-impeach, ituloy ang impeachment laban kay Sara, ito ay 41%. At ang tao naman na sumusuporta na hindi na wag na ituloy ang ay 35%. So, mas marami ang pumapabor na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Dahil sa kanyang mga sagot nung budget hearing ng budget ng Office of the Vice President ay hindi niya maipaliwanag kung sino ba talaga yung mga pumirma sa checking na kung saan nakatanggap ng milyones, katulad lang ni Mary Grace Piatos. Alam mo mga kapak, yung Mary Grace Piatos, pinacheck nila yan, at saka hindi yan sekreto pinacheck yan nila kung meron ba talaga record yan, meron ba pangalan na nga nakarehistro na Mary Grace Piatos sa PSA, or dati ang tawag dyan sa PSA Philippine Static Office, di ba? Ganon ang tawag dyan. Ngayon, PSA na. Ay, di ko alam kung anong meaning nun. Yung binago nila, walang record na ganong pangalan. Pwede pala yung ganon, no? Pero doon sa dokumento na pinirmahan na kung saan nakatanggap siya ng milyones. Gusto niyo ba sabihin ko kung ilang milyon? Ang laki! Buti na lang yung ibang tao hindi nakarehistro, no? Sa, tawag doon, Philippine Static Office, pero nakakatanggap ng milyon. So ngayon mga kapak, yun ang gusto tukuyin ng mga mababatas. Saan napunta yung pera na hindi maipaliwanag ng Office of the Vice President? Diba? Gumagawa sila ng mga teknik. Kaya ngayon mga kapak, yung impeachment na yan, yun ang nagpursige para ituloy yung rally ng Iglesia ni Cristo. Kaya saklulo ko agad si Sal Panelo, hindi, marami sa amin, 1.5. Mga kapatid dyan lahat. Pati yung kapitbahay, kapatid. Pero alam niyo mga kapak, yung nangyari kanina na rally last week, ang dami ring tao. Hindi nga lang sila sama-sama, meron sa kabilang Board Bonifacio, may Quirino sa Grandstand, may sa EDSA. Naku mga kaupak. Talagang ang nandoon mga placard mga kaupak, hindi lang pagtuligsa sa katiwalian, hindi lang pagtuligsa sa mga aksyon ng Vice President, hindi kundi pagtaas ng ikabubuhay ng tao at ekonomiya at pagtaas ng sweldo ng mga maralitang manggagawa. Akalain mo may placard doon mga kaupak, nakita ko.
200 across the board. Pero, sa Iglesia ni Cristo, wala kang makikitang ganyan. Puro pansarili, puro lang nakaputi. So, alam nyo mga may ginawa akong twist, ano? Itong sombrero ko, pula. Ito yung lumalarawan sa kasalukuyang administration, di ba? Kulay pula. Pero, itong suot ko na to, itong t-shirt ko na to, dalawa. Ang isa kulay white at saka red. May ganito, may pangalan din at saka may number. So, nag-twist ako na pumikit ako kung ano yung madadampot ko, yun ang isusuot ko. Ang rally kasi mga kaupak, na ito, puti dapat ito eh. Pero, alam ba kung ano ang nagsabi ako, kung anong kinalat na, kung ano dampot ko itim. So, yung rally nila, hindi para sa taong bayan yan. Para lang sa pansarili yan. Kasi ang lumabas, mga kaupak, itim. Hindi ito. Dapat ito isusuot ko. Kasi di ba yung peace rally, nagpaka-white sila, pero iba ang lumabas, itim. Tapos yung pula, ito yung Pangulong Marcos na mga sumusuporta. So, ibig sabihin, mga kaupak, doon sa mga itim, nga nag-rally ay itim puti, meron din mga maka-Marcos kasi may kulay pula. At saka yung sombrero, yun ang Marcos kasi siya yung puno natin. Parang ikinumpara ko, pero wala naman niya, no? Parang ano lang ako, ng evento lang ako, nag-experiment. Ayun. Kaya mga kaupak, yung peace rally, timbangin nyo mabuti. Yung peace rally at saka yung rally ng Maralita. Kung sino ang may pinaglalaban. Diba? Yung January 13 kumpara sa January 31. Monday versus Friday. So, kumparahin nyo. So, ngayon mga kaupak, malalapit na ang eleksyon this coming May, you know. So, mahalaga na alamin natin kung sino ba yung mga kandidato na wala naman talaga ginawang batas. Maraming kumakandidato ngayon dito sa mga kabilang side na makadidiis na kung saan kumandidato sila hindi para sa taong bayan. Kumandidato sila para proteksyonan ang kanilang pangalan at makaproteksyonan ang legacy ng Duterte administration na kung saan, naku mga kaupak, sila ay liberal party pa rin. Nagkaroon. Mga kaupak, mahalaga talaga yung pagpili ng tama. Kasi yung iba dyan, hindi ko sinasabi na walang nagagawa si Robin Padilla. Pero timbangin nyo na lang. Pagkakandidato si Philip Salvador, kakandidato yung mga Duterte alay. Sa palagay nyo mga kaupak, halatang halata naman, di ba? Pag mayroon mga pagdinig, sila ay talagang pinagtatanggol nila yung tao na kumbaga sangkot kumpara sa tao na biktima nung nakaraang administration katulad ng extrajudicial killing. So, alam nyo na mga kaupak, okay lang kapag nag-eleksyon nabigyan kayo ng pera, sige tanggapin nyo. Pero wag yun iboto ang taong nagbigay sa inyo ng pera kasi for sure babawiin nila yan kasi namigay sila ng pera. Oo, kung ikaw ay eksperto sa mga usapin sa pagboto, naku mga alam nila yan mga kaupak, na ang namimigay, binabawi yan kapag